mischievous smile plastered on his lips. Sandali nitong idinikit ang noo sa noo ni Hana. Nang bahagya ang paglayo ni Erickson ng katawan nito at kumalas sa kanya ay saka pa lamang tila nakahinga siya ng maluwang. Mas importante pa ba yung sasabihin mo kaysa dito? Inginuso nito ang labi sa kanya. Tumatawang hinampas nito ang balikat ni Erickson. Che! Patulak na inilayo niya ang mukha ng lalaki nang akma siya nitong pagnanakawan ng halik. Oo, importante ito kaya makinig ka. Hindi niya ito napigilan sa ginawang paghapit muli ng mahigpit sa baywang niya at niyakap. Napayakap din dito si Hana. Hinalikan siya ni Erickson sa noo, saka siya nito binigyan ng pagkakataong magpatuloy sa sasabihin. Take your time, makikinig ako. Punsod ng takot at kaba ay sandaling natahimik si Hana. Panahon na nga ba upang malaman nito ang naging ugnayan niya kay Daniel? Mapapatawad kaya siya ni Erickson sa paglilihim niya? Sa kabila ng pag-urong ng dila niya ay desidido pa rin siya. Pakawalan mo muna ako. Nakangiting aniya. Tumalima naman ito kaagad. Humugot muna ng malalim na hininga si Hana. I'm waiting. Ani Erickson na muli siyang dinampian ng halik sa pisngi. Nakarami ka na ha? Bilisan mo na kasi. Ano bang sasabihin mo? Ngayon ay sa tungki ng ilong niya lumapat ang labi nito. Hinarang ng palad niya ang bibig ni Erickson nang pababa na sana ito sa labi niya. Heto na, sasabihin ko na. Itinago ni Hana ang kaba sa likod ng matamis niyang ngiti. Muli siyang huminga ng malalim. Ay, ako at... Putol-putol niyang panimula. Nakataas sa magkabila nitong kilay. Ako at si... Hindi pa man din niya nadudugtungan ng sasabihin na biglang sumulpot mula sa bukas na pintuan ang hindi maipintang mukha ni Jasmine. Kailangan ko ang tulong ninyo. Nababahalang bungad nito sa dalawa. Mabilis silang kumilos at lumayo sa isa't isa. Nang hinayang man si Hana sa pagkakataon ay wala na siyang maaaring pagpilian kundi ipagpaliban muna ang pagtatapat niya. Bakit? May problema? Si Hana ang sumalubong dito. Okay ka lang? Si Lolo kasi nagre-request ng adobo. Anong problema doon? Nandoon naman si Nanay Salome. Ayaw niyang si Nanay Salome ang magluluto. Gusto niya ako. Magsusumbong nito. Alam naman niyang susundin ko siya at talagang gagawin ko ang gusto niya kahit bawal sa kanya ang mamantikang pagkain. Si Nanay Salome kasi ay sinusuway siya kaya sa akin nakikiusap. Anong gagawin ko? Sumabad si Erickson. Siya, sige. Ako na ang kakausap sa kanya. Hindi, ako na. Salungat ni Hana. Ako na. Pagpumulit nito. Pinigilan niya sa palapulsuhan si Hana ng akmang palabas na sana. Piningot ni Hana ang ilong nito para hindi na pumalag. Makulit ka, ako na nga. Halika na, Jasmine. Wala nang nagawa ang binata kundi sundan ng dalawang babae. Ang totoo, nanliligaw ba sa'yo si Erickson? Tinapos muna ni Hana ang minunguyang cheddar cheese flavor ng Nova Chips. Pagkatapos ay malisyosong sinulyapan ang nagtatanong na pinsan. Where did you get that idea? Oh, come on. Hindi na tayo mga bata para hindi marunong makiramdam at makahalata. What are you trying to say? Binabagabag siya ng kaseryosohan ni Jasmine. Ibinaba nito ang mga paa mula sa pagkakataas nito sa couch. Hindi ka ba talaga niya nililigawan? Hindi ba siya nagpaparamdam sa'yo? Of course not. Mabilis niyang sagot na taliwas sa nais niyang sabihin. Nagkibit balikat ito. Halata kasing korsonada ka. Pagtatapat ni Jasmine, kabadong humarap siya sa pinsan, itinukod niya ang siko sa katabing couch. Paano mo naman nasabi na gusto niya ako? Hindi kaya nagsiselos lamang ito sa kanya o hindi kaya dahil sa pakikipagkulitan niya kay Erickson kanina sa silid, kaya gusto siya nitong umamin. Kung makatitig kasi sa'yo, wala nang bukas. Dugtong na sagot ni Jasmine. Natawa siya ng mahina. As in, napansin mo yun? Siyempre, magaling ako kumilatis ng lalaki kung type ang babae o hindi. She almost rolled her eyeballs. Nagsalita ang may love life. Aba, at least virgin, kaya di bali nang walang boyfriend, no? Naagaw ang pandinig ni Hana sa sinabi ng pinsan na walang boyfriend. Ang ibig ba nitong sabihin ay wala silang relasyon ni Erickson? Wala kang boyfriend? You mean, hindi mo... Bahagya siyang umayos ng upo.
Wala ka talagang boyfriend? Tanong niya. Hindi malaman kung alin ba ang dapat nakatanungan. Umiling lamang si Jasmine. Pero, may mahal na ako? Bawi nito. Pagkatapos pero, sandali ring lumungkot ang anyo. Seryoso niya itong dinapunan ng tingin. Sino naman daw yung malas na lalaking yan? Lalo itong naging seryoso. Ako ang malas dahil taken na siya. Bumaling ito sa kinakain ng pinsan ng akmang aagawin nito ang supot ng chicheria pero mabilis na nailayo ito ni Hana. Damot mo? Nakasimangot na pagmamaktol nito. Sabihin mo muna kung sino ang mahal mong taken pala. Tinaasan niya ito ng kilay bilang paghamon. Secret nga eh. May secret bang kailangang i-share? Inirapan niya ito. Di, kumuha ka ng sayo, tamad. Pagtataray ni Hana. Padabog nga itong tumayo at nagmarcha papuntang kusina. Bitbit na niya ang malaking supot pagbalik. Kasalukuyan silang nasa sala na magpinsan para sa napagkasunduan nilang movie marathon. Nadadala pa si Hana sa palabas na illusionist. What a love story! Iiling-iling na usaw ni Jasmine. Magic of love! Sang-ayon naman ni Hana. Ilang segundo silang natahimik makaraang magwakas ang kanilang pinanonood. Tumayo si Hana at inayos ang DVD player at pinalitan iyon ng bagong compact disc. Pagkatapos ay bumalik sa akin na uupuan. Nagbukas siya ng bagong subject. Natawagan mo na ba sila? Tumango si Jasmine habang puno ang bibig. Umiiling-iling na inabot ni Hana dito ang canned soft drink pero tinanggihan nito ang alok niya. Nang malunok ay saka bumanat. Hindi ako sigurado kay Belle kung makakarating siya o hindi. Bakit daw? Mukhang magkaka-love life na yung bruha. So, bakit nga hindi siya makakarating? Nagsalin muna ito ng tubig sa mahabang baso at inisang tungga bago nagsalita. Ang anghang naman itong Oishi crackers? Reklamo nito. Natatawang pinagmasdan siya ni Hyacinth. May out of the country daw kasama iyong co-writer niya at sa ibang bansa gaganapin yung shoot sa bago nilang documentary. Si Riley ba ang tinutukoy mo? So, magsasama sila sa iisang lugar? Malamang. Childhood crush niya yun di ba? Day na day siya sa lalaking yun kung natatandaan mo pa. Hindi niya nga pinakawalan noong acquaintance party namin at hindi hinayaang makasayaw ng iba si Riley. Dugtong nito. Ang tinutukoy nito ay ang isa pa nilang pinsan na nagtatrabaho sa estasyon ng telebisyon sa Manila. Well, hindi natin siya mapipilit kung ganoon. Make sure nandito ang majority. I know. Kahit ano man lang paraan mapasaya natin si Lolo sa birthday niya. Nakauunawang tumango si Hana. Itinaas niya ang isang paa sa sofa at ipinatong ang baba sa tuhod. Napapaisip pa rin siya. Kung hindi boyfriend ni Jasmine si Erickson, ibig sabihin ba nito'y may lihim itong pagtingin dito? Hindi ba nagparamdam ng motibo ang binata sa kabila ng closeness nila? Nang ituon niya ang atensyon sa pinanonood ay siya ring pagsulpot ng binata, kasunod si Senior Fortune. Mabilis niyang naibaba ang nakataas na paa. Hindi ka man lang ba kikibu dyan? Panis na yata ang laway mo sa pananahimik. Puna ni Erickson na nakaupo na pala sa tabi ni Jasmine. Mapakla siyang ngumisi nang harapin ang binata na nasa pagitan nilang magpinsan. May sinasabi ka ba? Nagtatakang tanong nito. Hindi ba? At ikaw iyong may sasabihin sa akin kanina? Nagkatinginan sila ni Jasmine. Naiirita siya sa anyo ng pinsan niya. Paano ba naman na mukha nito'y parang ito pa ang kinikilig kaysa sa kanya? Maging ang lolo nila ay nadako ang tingin sa kanya mula sa panonood ng film. She swallowed hard. Tila siya'y nasa harapan ngayon ng husgado. Yun ba? Ipinakita niya dito ang kunwaring pag-aalala sa nasabi niya kanina. Tama. Hindi ba at sa susunod na linggo na ang schedule ng heart transplant ni Mikay? Tiningnan siya nito ng hindi kumbinsidong tingin. Sasamahan ka na namin ni Jasmine kung okay lang kay Grandpa. Bumaling ang tingin niya sa matanda. Siyempre naman. Malaki ang tiwala ko dyan kay Erickson. Tawagin niyo na lamang ako kung may ibang kakailangan sa ospital. Wala akong problema. Magalang na sabi ni Erickson. Tatatlo na lamang sila sa living room. Kabado man siya pero pinilit niyang maging normal ang kilos.
Mauuna na rin ako, may aayusin pa ako sa itaas. Tumayo na rin si Jasmine pagkasabi niyon. Ako rin, kailangan ko pang tumawag sa Maynila. Segunda ni Hana. Bago pa man siya makakilos sa akin na uupuan ay pinigil siya ng kamay ng binata. Bumaba ang kanyang tingin sa kamay na hawak ni Erickson pagkatapos ay sa mukha nito. Pwede ba tayong mag-usap ng masinsinan? Lalo siyang kinabahan dahil maging ang itsura ni Erickson ay tila nagsasabing kailangan nilang magtuos. Bahala na, sabi niya sa sarili. Iginiya siya nito palabas ng bahay. Kung saan man siya dalhin ng binata ay wala na siyang dapat ikabahala pa. Pasasaan ba at masasabi rin niya ang sekretong nais niyang ibulgar dito? Sa isang bungalow house, huminto ang sasakyan nila. Patungo ito sa norte kung manggaling sila sa villa at nasa bahaging timog naman ng Villa Socorro. Sa loob tayo. Ay! Malakas na hiyaw ni Hana nang may mainit at basang bagay ang dumikit sa paa niya. Stop that, Pandora! Napalingon si Hana sa tinawag ni Erickson na Pandora. Doon siya mas nagulat sa isang saway lamang ni Erickson sa isang napaka-cute na chihuahua na tumigil at gumapang palapit sa binata. Nagpapa-cute? Bulalas ng dalaga na ikinatawa ni Erickson. What's her name again? Nagulat lamang siya kanina kaya siya napasigaw. Kinargay ito ni Erickson at inilapit sa mukha ng dalaga. Pandora, bakit hindi cuddly? Ani Hana. Gusto mo palitan ko? Ngumiti siya ng pagak. No, nakasanayan niya na ang Pandora so bakit mo mapapalitan? O siya, meet Pandora and Pandora, meet the most prettiest woman I've ever seen. Tumingin ito sa kanya. Pinamulaan si Hana sa sinabi ng binata. Her name is Hana. Oh, hawakan mo. Inabot nito sa kanya ang aso. Kumakaway pa ang buntot nito. Sabay silang nagtawanan habang nilalaro ang tuta ang sariling buntot sa mukha ni Erickson. Now, she was sure enough na habang tumatagal, na habang dumadaan ang maraming araw, ay mas lalo siyang napapamahal dito. Thank you. For what? Kunot noong tanong ni Hana nang nasa balkonahe sila. Kinuha ni Erickson mula sa kamay ng dalaga ang tuta at inilapag sa carpet na sahig. Thank you for making me whole. Pagkasabi niyo ni Erickson ay ang paghapit din ito sa baywang niya palapit dito, kasabay ng libo-libong kuryenteng nananalaytay sa buo niyang kalamnan. Nagpatianod muli sila sa mga bugso ng kanilang damdamin, na sa pamamagitan pa lamang ng bawat at mamunting halik na pinagsaluhan nila ay hindi na kailangang bigkasin pa ang salitang mahal kita, dahil sapat ng patunay ang magkahinang nilang mga labi. Saan ba sila ngayon? Dadalhin ng mapusok na pagsasanib? Sa nakaabang bangkama na wala pang basbas ng pari? O sa sundot ng budhi dahil sa sekretong hindi niya kayang ibunyag? Kung bibilangin ni Hana ang pagkakataong pinag-isa sila ni Erickson ng panahon, ito na marahil ang pinakamasayang sandali para sa kanya. The hour of the night was silent and peaceful, the moonlight gazing at them while cuddling each other, and the golden stars twinkling towards them as they exchanging to take their breath away. Umayon sa kanila ang katahimikan ng gabi, maging ang lamig ng simoy ng hangin habang nasa backyard hammock silang magkatabi. Komportable nakaunan si Hana sa bisig ni Erickson. Dinig niya ang malakas na pintig ng puso ng binata. Ang mainit nitong hininga na nagpapatindig ng mga balahibo niya sa katawan. There's no words can define how much she's glad being with this man tonight. Kakaiba. Parang addictive na droga. Oo, aaminin niya sa sariling nalulung siya sa amoy ni Erickson, sa mga ngiti nito, at sa mga halik nitong madalas na nagpapawala sa kanyang katinuan. Hana broke the silence first. Hindi mo pa nababanggit sa akin kung kaninong bahay ito? The silence between them made her uncomfortable. Gusto mo ba talagang malaman? Magtatanong pa ba ako kung hindi? Siyempre, gusto kong malaman. Mamaya niyan, mapagkamalan pa tayong akyat bahay. Pilosopo niyang balik-tanong na idinaan pa sa biro ang ibang sinabi. Natawa ng mahina si Erickson sa imposibleng sinabi ni Hyacinth na kasabay niyon ay ang mahinang pagpisil sa braso niyang niyakap nito. Saka, bakit tayo nandito? Dala ng kuryosidad na dagdag tanong niya, kasabay ng pag-angat ng kanyang mukha dito,
Sa pagtatama ng kanilang mga paningin, napako ang tingin ni Hana sa nakangiting mga mata ni Erickson. Pero, mabilis din itong naging seryoso. Para ito sa babaeng pinangarap kong makasama at maging katuwang habang buhay. At kung gusto mong malaman kung bakit kita dinala dito, bigla itong huminto. Tumingin sa ere na tila naroon ang idudugtong nito na sasabihin. Kanina pa nga naman tinatanong ni Erickson ang sarili kung bakit sila naririto ngayon ngunit wala siyang maisagot sa sariling katanungan. Ang tanging alam niya ay hindi na gaya ng dati na normal ang takbo ng buhay niya. Bigla itong tila maraming kulang. At hindi na ganoon kakumpleto ang araw niya kung wala ang babaeng ito. Hindi siya masaya kapag hindi ito nasisilayan sa bawat segundong dumaan. Hindi mo naman kailangang sagutin yun. Tinapik niya na mahina ang pisngi ni Erickson dahilan upang mabaling muli ang tingin nito sa kanya. Malamang, tama ka. Hindi ko nga rin alam. Nakakaunawang tumango siya. I see. Maikli niyang sabi. Nakadama ng pagkadismaya ang dalaga. Ano nga ba naman ang inaasam niya? Ang mahalin siya, pabalik nito ay tila napaka-imposible pero nagpapakatanga pa rin siya. Nagpapadala sa sigaw ng damdamin na kahit alam niyang hindi sila magkatugma na nararamdaman, nahulog na ng tuluyan ang loob niya sa binata. Iyon ang katotohanan na tanging sigurado siya. Masaya akong kasama ka. Komportable akong nasa tabi kita. Ewan ba, Hyacinth, pero gusto kong nandito ka lang lagi sa malapit. Sa uri ng mga titig nito, para bang gustong tumalo ni Hyacinth. Sa kabila ng walang normal na paliwanag mula dito, para bang nakuha niya ang fulfillment at kasagutan. Paano si Jasmine? Mula sa kawalan ay naitanong niya. Kumunot ang noo ni Erickson. Iniisip mo ba na may namamagitan sa amin ng pinsan mo? Nakuha nito kaagad ang ibig sabihin ng tanong niya. Not exactly. Napapansin ko lang kasi dati-rati na lagi kayong magkasama. Isn't possible na kayo nga? Not too bad. Umalakak si Erickson pero binawi din agad ang sinabi. Binigyan siya nito ng simpleng ngiti na parang nagsasabing wala talaga itong ugnayan sa pinsan niya. Kaibigan ko lang si Jasmine. Hindi kami at imposibleng maging kami dahil may mahal siyang iba. Pagtatapat nito, naalala niyang nabanggit din sa kanya ni Jasmine ang bagay na yon. Kapatid na ang turing ko doon. Dugtong pa nito, nagagalak siya buhat doon. Kung ganoon ay wala pala silang dapat ikapanibugho sa pagiging malapit ng dalawa. Pero bakit naman daw siya makakaramdam ng selos kung wala rin namang namamagitan sa kanilang binata? Nagsiselos ka ba? Tila nabasa nito agad ang kanyang iniisip. Mabilis niyang sinagot at inirapan sa Erickson, maagap na bumangon at bumaba. Hindi no. Sinugod siya ni Erickson na mabilis ding nakababa. Hinuli ng binata ang kanyang mukha. Ikinulong yon sa mga palad. Pagkatapos ng ilang segundo ay hinapit siya nito palapit. Kinulong siya sa mga bisig nito saka pinangko papasok ng bahay. Ano nga ba ang laban niya sa isinisigaw ng puso kumpara sa dikta at pagtutol ng kanyang mga utak? Katulad ng una nilang pagkikita ang eksena ngayon, nakayakap siya sa leeg nito at mataman niya itong tinititigan. Kung nakakatunaw ang tingin, isa na ako sa natunaw. Nakangiting biro ni Erickson. Ibaba mo na lang kasi ako. Nakanguso niyang utos. At kung ayoko, loko di wag. Nagkatawanan sila. At sa muli na mayani ang katahimikan. Inilapag siya nito sa sofa bed sa living room. Nakakawit pa rin ang mga kamay ni Hana sa batok ni Erickson. Nang bumitiw siya ay bahagyang dinaganan siya nito. His eyes caressed at her beautiful face in a few moments, tracing every single angle, hanggang sa umabot ito sa mga labi niya. You look wonderful tonight, Hana, he murmured ironically. Hana swallowed hard. Idinaan niya sa biro ang wild at excitement na nadarama. Lyrics yan ng isang kanta, di ba? Nakakalokong ngumiti siya sa sariling biro na sinabayan din ni Erickson ngunit nang magsimula ang binata sa naging kilos nito, nagsisimula na rin na nanlalambot ang mga tuhod niya. Itinukod ni Erickson ang isa nitong kamay sa headrest at ang isa ay naglakbay sa mukha niya. He bent his head and started kissing her. Ngayon ay ang tanging naiiba doon sa mga nagdaan, erotic, wild and violent.
na para bang sinisilaban ang buong kalamnan niya sa pagdampi ng labi nito sa kanya. Wala siyang ginawa kundi ang tumugon, magpatianod at magpaubaya. Hinayaan niya ito sa ginagawa. Bumaba ang labi nito sa leeg, tracing the outline of her breath. Napasinghap si Hana nang kusang itinaas ni Erickson ang laylayan ng blouse niya. His fingers playfully troubled inside, na para bang may hinahanap-hanap. Hana gasped. Hindi niya makontrol ang sariling umayaw. Nang matagpuan ang hinahanap ay naglagi ito doon. His fingers played her nipple in between. Binalikan ni Erickson ang mga labi niya. Pagkatapos ay sapilitan siyang pakawalan. She wants to protest, to refuse, and tried begging him to not stop, pero naunahan siya ng hiya. Isa-isa nitong tinanggal ang suot. Nag-init ang pisngi ni Hana ng topless na ang lalaki sa kanyang harapan. Gusto niyang takpan ng palad ang mga mata, pero hindi siya makagalaw man lang. Nang matapos ay bumaling ito sa kanya. He bent his head again to reach her lips, caressing her breast, pressing those intense nipples. Iniwan niya ang labi ni Hana at tinanggal ang suot nito. He caressed at her half-nudity. Nang wala nang matirang saplot pang itaas ay saka lamang siya muling pumaibabaw dito. Hana moaned. Dama niya ang mainit na bibig ni Erickson sa dibdib niya. His tongue having its own intensity makes her feeling more warmer from her body's normal temperature. Naglakbay ang isang kamay nito pababa sa tiyan na naghatid ng kakaibang kiliti kay Hana ang bawat madaan dito. Bumaba pa ito hanggang sa mahanap ang hinahanap. Ang malaki nitong kamay ay pumaloob sa suot niyang fitted jeans. He reached the target. It's warm and moistened. She gasping for air. Her tiny voice turned into moans. Sa ginagawa ni Erickson, ay tila nahihibang na siya. I want you so much, he whispered. Sandali silang nagtitigan. She wanted Erickson more. Pero handa na ba siyang ipaubaya ang sarili? Naguguluhang tumango siya. She saw the intense in his depth eyes. Pagkatapos ang kininito ang mga labi niya, panakang binitiwan at muling naglakbay ang mainit itong labi sa tiyan niya. Nang maabot ang sadya, he intensely touched it until his tongue started to trouble again. Pinagsawa nito ang alternation ng dila at labi. At kung paano ito nagawa ni Erickson ay nagawa din ni Hana. They did it vice versa. Nang pumaibabaw na ito sa kanya, tila gusto niyang umurong at umayaw.